Magandang umaga mga bata. Ngayong araw na ito, ako ang inyong magiging guro. Ako si Binibining Lea Faconla. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw na ito, tayo tumayo at tayo manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito dahil kami nagtipon-tipon upang may bahagi ko ang aking kaalaman sa mga batang ito. Gabayan niyo po kami sa araw-araw na aming tinatahak dito sa mundong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, mag-check muna ako ng inyong attendance. Ana, present. Joanna, present. Ibrahim, present. Jonas, present. Kate, perfect. Mahusay. Kayo ay present lahat sa aking talakayan ngayong araw na ito. Ang ating talakayan ngayong araw na ito ay ang panitikan sa ARMM or Autonomous Region of Muslim Mindanao. Pero bago yan, babasahin ko muna ang ating layunin ngayong araw na ito. Mga layunin. Una, natatalakay ang panitikan ng ARMM. Pangalawa, naunawaan ang panitikan sa ARMM sa pamagitan ng pagsagot sa mga katanungan. Magbalik tanaw muna tayo. Sino ang nakakaalala sa lesson natin nung nakaraang araw? Ana? Ito ay ang alamat, ang mga alamat. Very good. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Huwag kayong maingay para maunawaan nyo ang aking mga tatalakay ngayong araw na ito. Panitikan di pang-Islam. Ito ay hinati ni Tem Madali, 1942, ang panitikan di pang-Islam sa mga sumusunod. Una ay ang epiko. Ang halimbawa ng epiko sa ARMM ay ang darangin. Ang darangin ay ang salitang Maranao at pangkalahatang tawag sa kanilang pag-awit. Ngunit naging pamagat itong darangin sa napakahabang epikong bayan ng mga Maranao. Pangalawang panitikan ay ang tutol. Ang tutol ay nahahati sa tatlo. Una ay ang tutol sa pagkapuon, pangalawa ay tutol sa piyakakuyakad, at ang pangatlo ay ang pabula. Una, ang tutol sa pagkapuon ay ang kwento tungkol sa pinagmulan. Ang halimbawa nito ay ang Radya Indarapatra. Pangalawa ay ang tutol sa piyakakuyakad. Ito ay ang nakakatuwang kwento. Halimbawa nito ay ang Pilandok. At ang pangatlo ay ang pabula. Ang pabula, mahilig ang mga bata sa mga nakakatawang kwento. Bukod pa dito, mahilig rin sila sa mga kwentong tungkol sa mga hayop o pabula. Kayo ba, kids? Di ba mahilig kayong sa mga kwentong hayop? Di ba alam ko? Ang halimbawa nito ay ang unggoy at ang tagak. Ang pangatlong panitikan sa ARMM ay ang tubad-tubad. Ang tubad-tubad ay maiksing tulang pampag-ibig. Ang mga Maranao ay gumagamit ng maiksing mga berso para ipahayag ang kanilang nararamdaman at pagkadismaya.
pang-apat na panitikan ay ang kadaunga or love fest. Kapag gusto ng lalaki magpahayag ng pag-ibig sa babae, binibisita niya ito sa bahay at may kasama siyang dala na nagsisilbing tagapagmensahe niya. Bago tayo dumako sa panglimang panitikan, mayroon muna akong pagsusulit ngayong araw na ito. Panuto, isulat ang tama at mali. Sa papel. Number 1. Ang epiko ng ARMM ay ang darangin. Tama o mali? Sulat. Number 2. Ang tutol ay nahati sa dalawa. Tama o mali? Number 3. Ang tubad-tubad ay maiksing tulang pampag-ibig. Tama o mali? Number 4. Ang kadaunga ay love fest sa English. Tama o mali? Ngayon, pagtapos na kayong magsulat ng mga kasagutan ninyo, ating itong i-check kung tama ba ang mga sagot nyo. Okay, number 1, makinig. Ang epiko ng ARMM ay ang darangin. Tama. Number 2, ang tutol ay nahati sa dalawa. Tama ba, class? Mali. Kasi ang tutol ay nahati sa ilan? 3. Ito ay ang tutol sa pagkapuon, ang tutol sa piyakak-kuyakad, at saka ang pabula. Very good. Ang number 3, ang tubad-tubad ay maiksing tulang pampag-ibig. Tama o mali? Tama. Very good. Ang kadaunga ay love fest sa English. Tama o mali? Tama. Very good. Mahusay. Ngayon, dadako na tayo sa panglimang panitikan. Ang panlimang panitikan ay ang pananaroon. Ang pananaroon ay matalinhagang kasabihan. Ang mga pananaroon ng mga Maranao ay binibigkas tuwing pinaparusahan ang isang bata upang matuto. Pang-anim ay ang suwa-suwai. Ang suwa-suwai ay nahati sa 5. Una, kambuyuka. Pangalawa, kaganat sa darangin. Pangatlo, diabro, kukuk at unta. Pang-apat ay ang sagayan. At ang panglima ay ang sadoratan. Ang kambuyoka ay ang patulang person na tumatalakay sa iba't ibang paksa. Ang kaganat sa darangin naman ay isang interpretatibong sayaw at kanta. Ang diabro, kukuk at unta ay ang diabro at ang kukuk ay laging magkasama tuwing kasal at koronasyon at iba pang magkatulad na pagdiriwang. At ang unta naman ay isang paggaya ng kamilyo. Ang sagayan ay sayaw pandigma at ang saduratan ay isang kabanata sa epiko ng darangin. Pang-pitong panitikan ay ang panitikang pambata. Ang panitikang pambata ay mayroon itong 4. Ang una ay ang kanta tungkol sa pangangaso. Ano nga ba ito? Ang kanta tungkol sa pangangaso ay naniniwala ang mga bata na kapag maglagay sila ng bitag at kapag sila ay kumanta, nahuhuli nila ang ibon. Class, gusto niyo ba makahuli ng ibon? Gayahin niyo ito, baka sakaling makahuli kayo ng ibon. Ang pangalawang panitikang pangbata ay ang kanta tungkol sa pangingisda. Kanina, kanta tungkol sa pangangaso yon.
Ngayon, ito naman ay ang kanta tungkol sa pangingisda. Fish, fish, do not tell your story, or your go will break and your neck twisted. Pinaniniwalaan, kapag kumanta sila ng kantang ito, marami silang nahuhuling isda. Ngayon, itaas ang kamay kung sinong gustong maraming nahuhuling isda. Oh, marami sila ha. Gayahin nyo to sakaling marami kayong mahuling isda. At ang pangatlo naman class ay ang bungbong o lalabay. Sleep, 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 dear little one. Mother might say that I punished and reprimanded you. Kinakanta ito ng mga nakakatandang kapatid na babae kapag pinapatigil ang iyak ng sanggol at kapag pinapatulog ang sanggol kapag umaalis sa bahay ang kanyang ina. At ang pang-apat na panitikang pangbata ay ang kantang may rema. Karamihan ng mga bagay ay inatayo malapit sa lawa. Dahil dito kinahiligan ng mga batang maglaro at lumangoy sa tubig. Matapos maglaro, lulundag sila mula sa bato at kakanta sila, "Beat, beat, I will dry ahead of my companions." At dyan, nagtatapos ang ating lesson ngayong araw na ito. Pero bago yan, meron tayong pagsusulit. Gawain. Gumawa ng video. Sa gagawing video ay kailangan ninyong pumili sa isang panitikang pambata. Di ba 4 yun na panitikan? Pipili lang kayo ng isang panitikan at i-video nyo ito. Don't worry, hindi isa-isa. Ito ay 5-5 bawat grupo. Pero, class, wala na tayong oras kasi malapit na ang uwian. Kaya, bukas nyo na lang ito gagawin. At meron pa kayong takdang aralin. Makinig, makinig. Panuto. Mag-advance reading kayo tungkol sa katutubong panitikan pang-Islam. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!